Kausap po natin ang nagsisilbing kinatawan ng unang distrito ng Lanao del Sur, si Congressman Zia Alonto Adjong. Maraming salamat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Kong, welcome sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat. Good morning po. Maraming salamat po, Genesis. Maraming po salamat, Sir Victor. Thank you for joining us. Balik sesyon na po ang kamera, Kong. Ano pong inaasahan po natin ngayon? Medyo marami po yung nakabinbin sa ngayon, tulad po ng impeachment complaint and of course yung mga legislations natin, Kong. Una-una, yung i-file po, yung may mga na-file po ng mga batas during our break, yun po yung i-refer sa, babasahin po first reading. Yung po yung gagawin, first reading, and then i-refer po yun sa kanilang mga komite. So, ngayon, hindi pa natin alam kung anong agenda kasi ang dami nga po nung na-file ng batas na yon during the break. So, titingnan po natin, mag-uumpisa naman po ang plenaryo today. Kasalukuyang leadership sa impeachment, Kong. Although hindi pa yata hindi pa yata na-discuss gaano kasi nga balik session pa lamang ito. Pero sa mga naririnig ko ninyo. Sa ngayon po, yung sa impeachment, yung nauna pong impeachment, hindi ko lang alam kung makakalendar. So definitely makakalendar po 'yan. Pero ang balita ko po ay yung pumunta po nung last week, na grupo, dalawang grupo po 'yan, yung sa Makabayan, pati nga po yung grupo nila former Congressman Mike Defensor. Hindi ko lang alam doon sa pangalawang grupo, pero ang alam ko po yung sa Makabayan, baka magpa-file po sila uli ngayong araw. May iniwan daw po silang kopya ng complaint, Kong. Yun na lang daw po ang ibibigay kay Speaker D. Kasi kailangan po yung complaint, kailangan pong i-verify yan. Hindi lang siya basta-basta mo lang ibibigay yan sa opisina na wala pong authorized talaga na mag-accept niyan, kailangan po dapat mag-swear-in mo po sila. Yun ang usual na protocol po. Actually, it's not the usual protocol. That's what you do when you file the complaint. It's a more important document, so that's why you need to you need to make sure that the one receiving it is officially the one authorized to receive this complaint. So, meron po siya lang titingnan po yan, i-verify yung complaint, and then manunumpa nga po sila. That's why it's called verified complaint, di ba? Mm-hmm. So, nandiyan naman dumating naman yung Secretary General. So, inaasahan po natin kung sasubmit po nila ito, kailangan may file po nila, I think in person kasi sila po yung mga endorser dyan, yung ating mga kaibigan from the Makabayan Block. Okay. Bombo Victor, sa inyong questions? Kong, good morning. May nababanggit ho kasi si Majority Leader Sandro Marcos na mayroon pang ihahabol ho na 36 priority bills. Kakayanin po kaya ito bago matapos ang 20th Congress, Kong? Alam ko po itong 36 bill na to, karamihan po dyan ay nasa committee report na. Like yung schools, yung last mile schools program, nasa due for committee deliberation. Ibig sabihin, tapos sa komite, so magbobotohan, magdedebate lang po sa plenaryo at pagbobotohan. Yung iba naman po ay due for third reading. Ibig sabihin, tapos na po yung debate, tapos na yung second reading at pagbobotohan na po i-approve ng plenaryo. So yes po, base po sa kalendaryo natin, makakaya naman po. Kung sa ibang usapin lang, kahapon may nangyari hong pang-aambushot sa local chief executive ng Sharif Agwa. Any reaction to this, Kong? Well, unang-una, nakakabahala. Unang-una, nakikiramay po tayo sa mga nasawi dahil ganitong klaseng violence, itong ganitong nangyayari, talagang hindi talaga ito dapat na nakikita. So, nakakapanglumo po na sa ngayon, may nangyayari pa ganitong insidente. So, ang akin lang sana mabigyan na ng hustisya yung pamilya at saka yung investigasyon nito, ang ating kapulisan dapat they will come up with the report and with the result of their investigation. So I hope this will be an isolated incident. It will not happen again kasi nga hindi ito nakakabuti, hindi lang sa sa imahe ng ating lugar, but even we're starting to move forward towards the first regular election in the BARM, hopefully this year. So hindi magandang na isasama itong mga ganitong klaseng balita doon sa
gusto nating mangyari na magkaroon ng orderly, honest election in BARM. So I'm not saying that this is all connected, but this is something that we should avoid and we should not let it happen. So sana ang mga ating kapulisan ay makuha po nila at masolve na po itong investigation. Should there be any apprehension on the yung mga nila culprits and yung mga suspects po nila, I hope that the investigation go deeper into what really caused this kind of criminal incident. Okay. Grabe kung RPG pa yung ginamit dun sa pananambang. Pero anyway, will this affect yung pong nakatakdang Bangsamoro election? Kasi medyo malapit-lapit na po yun. I believe mga October na ho yata, Kong? I hope it won't not, no? I hope it will not. Kaya nga po we're encouraging the police and we are trying to really prod the police to really find out, no? Hindi pangyari ito. And tama nga po kayo, yung loose firearms din, no? Kailangan makita natin kung how would we able to address this loose firearms proliferation of mga ganitong klaseng heavy firearms na nakikita, no, na nagagamit pa sa mga ganitong klaseng krimen. So it really is something that does not only speak about domestic issue, but it would also borders national security issue, no? Kasi itong mga ganitong klaseng insidente, nakikita natin yung daming paggamitan ng mga ganitong klaseng krimen. It would really it should really worry us to a point where I think the police and the AFP should also join forces in investigating, assessing what really happened. Dahil hindi lang ito dapat domestic na case, no? Dapat ito rin ay isang kaso na magbibigay pansin sa ating mga kapulisan at sa ating sa tropa, no, sa AFP. Kong, thank you for joining us. Panghuling katanungan na lamang kasi before po yung break po natin sa Kongreso, nagkaroon po ng usap-usapan or itong napaulat na posibleng kakaroon nga ho ng pagpapalit ho ng liderato dyan sa may Kamara. Sa ngayon, wala naman po kayang bubulagan na ganito sa pagbubukas po muli ng ating po mga sesyon. Kong. Wala po, no? Matagal na po yan sinasabi, matagal na po yan mga balita, pero wala naman po talagang ganong klaseng pag-uusap at usap-usapan. In fact, ang attention at saka ang focus po ngayon ng House of Representatives ay paano po maipasa yung mga LEDAC legislations, tulad po yung sa committee ko, itong Reform Party List Act at saka itong Anti-Political Dynasty na 20 na versions ang naipass, no, naifile sa aking komite. So wala pong ganung usap-usapan sa leadership. Ang usapan po ngayon ay paano po natin itatawid itong mga priority legislation na ito. Thank you so much for joining us, Kong. Ingat-ingat po kayo, Kong. Maraming salamat po, Sir Genesis and Sir Victor. Thank you po. Si Congressman Zia Alonto Adjong ang nagsisilbong kinatawan ng unang distrito ng Lanao del Sur. Mga kabombo, kung rin po sa iba't ibang mga usapin. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.